Una sa lahat, The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulong Duterte, tinutulong akusado sa kasong crimes against humanity, murder at attempted murder. Uusad na ang paglilitis ng International Criminal Court. Pero legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, nanindigang katang-isip lamang ang mga alegasyon sa dating Pangulo. Ang buong detalye, abangan mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, VP Sara Duterte tinuro si Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod umano ng makinarya para siraan siya. dating House Speaker Martin Romualdez inalmahan ang pagbabawal sa kanya ng korte na lumabas ng bansa. Rider muntik masagasaan dahil hinarang niya ang sasakyan ng nakalitang motorista. Habang sa expressway sa Cebu, estudyante nakamotor na disgrasya dahil sa saranggola. Driver na sinundan daw ng suspect binaril sa kanyang jeep. Tagtuyot nararanasan na sa 15 probinsya sa buong bansa. Pink Dynasty nagbabalik sa PBL All-Filipino Conference. Creamline Cool Smasher nakuha ang ika-11 nilang championship. At sa pabaong Pampag-Good Night, kilalanin ng strong, independent na bata. Unanimous na kinumpirma ng International Criminal Court Pretrial Chamber lahat po ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Dahil po dyan, lilitisin na ng ICC ang dating Pangulo. Sa kabila niyan, papatunayan daw ng kampo ni Duterte na kathang-isip lang ang mga alegasyon sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Yung Rodrigo Roa Duterte. Tuloy ang paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unanimous kasing kinumpirma ng Pretrial Chamber 1 lahat ng kaso laban kay Digong. Ibig sabihin, formal nang itinuturing bilang suspect o akusado sa krimen ang dating Pangulo. Sa 40 pages ng kanilang desisyon, nakitaan nila ng sapat na batayan na si Duterte ay responsable sa crimes against humanity, murder at attempted murder bilang indirect co-perpetrator at pag-udyok na gawin ang mga krimen. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges. Ang mga krimen daw ay bahagi ng malawakan at sistematikong pagpatay sa pagitan noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 kung kailan kasapi pa ang Pilipinas sa ICC. Sakop nito ang panahong naging alkalde at vice mayor si Duterte sa Davao City at nang maupo siya bilang presidente ng Pilipinas nang ipag-utos niya ang madugong war on drugs. Sa kabuuan, nahaharap si Duterte sa 3 counts of murder at attempted murder ng crimes against humanity. Kabilang dito ang 49 na insidente ng patayan at 78 biktima. Sa count 1, kabilang dito ang mga patayan sa Davao City sa pamamagitan ng Davao Death Squad noong si Duterte pa ang alkalde ng lungsod simula 2013 hanggang 2016. Sa count 2 naman, kasama ang mga biktima ng high-value target ni Duterte sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang Pangulo ng Pilipinas. Sakop nito ang mga krimen mula July 2016 to July 2017. Kasama dito ang pagkamatay ng parehong high-value target na sina dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at kasama niya sa kulungan na si Raul Yap. Para naman sa third count, dito nakalista ang mga patayan at attempted murder sa village clearance operations mula July 2016 hanggang September 2018.
Kabilang sa mga insidente dito ang pagpatay sa binatilyong si Kian de los Santos sa ilalim ng Oplan Tokhang noong August 2017 sa Caloocan. 3 pulis ang hinatulang guilty ng korte sa pagpatay kay de los Santos matapos mapatunayang hindi nanlaban ang biktima. Nitong nakaraang taon lang ng pagtibayin ng Korte Suprema ang naturang hatol. Ang trial chamber ang hahawak ng kaso ni Duterte at pangungunahan ng 3 hukom. Oras na gumulong na ang paglilitis, alinsunod sa probisyon ng Rome Statute, kailangan ipresent ang akusado. Pero pwede ring desisyonan ng korte ang ibang paraan ng pagdalo. Bukod naman kay Duterte, kasama pa rin bilang co-perpetrators o kasabwat ang nauna ng pinangalanan ng ICC na sina Senators Bato de la Rosa at Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III at iba pang namuno noon sa PNP, NBI at PIDEA. Ikinatuwa naman ng Office of Prosecutor ang pagkumpirma sa mga kaso ni Duterte. Patunay lang daw ito na malalim ang kanilang naging investigasyon at malakas ang kanilang mga ebidensya. Sa panig naman ni Duterte, iginiit ng kanyang legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga self-confessed murderer na isa sa mga pinagbasehan ng korte. Papatunayan daw ng depensa na ang sinasabing state policy na binuo ni Duterte ay kathang-isip lamang at ang nasa likod nito ay mga kritiko ng dating Pangulo. Samantala, pinayagan na rin ang nasa 539 victims ng extrajudicial killings na lumahok sa paglilitis kay Duterte. Kakatawanin sila ng common legal team na sina Attorney Joel Butuyan, Gilbert Andres at Paulina Masida. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Itinuro ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na anya ay nasa likod ng mga paninira sa kanya. Sa kabila niyan, tingin ng ilang kongresista, imposibleng hindi akyat sa Senado ang impeachment complaint ng bise. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Isa sa mga naging sentro ng pagdinig kahapon ang tila mahiwagang kahon na dinala ng Bureau of Internal Revenue sa Kamara. Naglalaman yan ng mga income tax return ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Pero ang mga kongresista na pagdesisyonang hindi ito buksan. Giit kasi ng BIR sa ilalim umano ng batas, pwede lamang itong ilabas in aid of legislation at sa loob ng executive session. Pero kahit pa hindi nabuksan ang kahon ng BIR, sobra-sobra na raw ang lumabas na mga ebidensya para iakyat sa Senado ang impeachment case ng bise. The AMLC report, pag binangga mo dun sa SALN, it says a lot of things. No? Given the weight of the evidence presented yesterday, I think nasatisfy na ang threshold ng probable cause. Baka nga nalampasan pa with the weight of evidence. Si Akbayan Party List Representative Shell Jokno naman, tinawag na smoking gun ang mga lumabas na ebidensya laban sa bise. Yung lumabas sa mga report ng AMLA, kumpara natin sa mga dineklara niya sa kanyang SALN. Napakalaki ng pagkakaiba. Yung discrepancy ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga, desidido ng may matibay na basihan para sa ground na betrayal of public trust. Yung 1.5 billion na pumasok doon po sa kanya pong account over the course of several years, sobrang layo po nito doon sa 88 million net worth. Doon pa lang po mabigat na batay na po para ho ma-establish yung probable cause over unexplained wealth. Binweltahan naman ng kampo ni VP Sara ang mga paratang sa hindi umano tugmang SALN at mga ari-arian ng bise. Talagang ito ay matransmit sa impeachment court. We are confident that we will be able to show na walang katotohanan yung hindi nagtutugma. But I'm also not saying na kasinungalingan yung mga present kahapon. The way it's presented, doon tayo magkakaroon ng pagkakataluhan. Kung accurate ba. Samantala, sa ilang taong pagiging kritiko sa mga Duterte, tila vindicated o nalinis na ang pangalan ni dating Senator Antonio Trillanes. Sa 19 kasing random na piniling financial transaction sa kanyang affidavit, lahat yan nagtutugma sa inimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council. Sa kabila niyan, patuloy pa ring pinabubulaan na ng bise ang testimonya ni Trillanes.
Isang dekada na raw nitong pinapakalat ang anyay hindi naman kapani-paniwalang storya. Sabi ng bise, sa loob ng 10 taon, hindi raw nagbago ang naratibo ni Trillanes. Ang tanging nagbago lang daw ay ang makinaryang backer niya. Si PBBM na hindi raw mapilit magpa-drug test. Ang law benders umanong mga miyembro ng Kamara. Ang Commission on Audit na tinatimingan daw ang pag-issue ng dokumento sa political attacks. At ang AMLAC officials na tumatanggi raw linawin ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa April 29, muling gugulong ang impeachment hearing kung saan pag-uusapan naman ang aligasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagpatotsyada si VP Sara sa mga totoo raw na magnanakaw na anyay naglalagay ng pera sa maleta. Buwelta naman ng isang kongresista na huhuli rin ng mga magnanakaw sa pamagitan ng mga dokumento. Nasa Frontline. Ang balitang yan si Camille Samonte. Ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga press release. Ito ay nakasandal sa mga dokumento at sa mga salaysay na sinumpaan. Yan ang mariing panawagan ni House Justice Committee Chair sa pagsisimula ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte kahapon. Pero wa-epek yan sa bise. Ngayong araw, isang press release na naman ang tugon ni VP Sara sa mga pagdinig. Sabi ng bise, simple lang daw ang sagot niya sa mga paninira. Malinis daw umano ang kanyang service record. Hindi raw siya kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Idineklara rin daw niya sa kanyang salin ang lahat ng kanyang mga ari-arian at pera. Bawat sentimo legit daw ang source at may kaukulang dokumento. Hindi rin naiwasan ng bise na ibaling ang sisi sa Administrasyong Marcos. Giit niya, habang lalong lumalalim ang pang-aabuso ng administrasyon sa mga institusyon, mas nahahalata raw ang takot nila na managot. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganoon din daw katindi ang katahimikan ng administrasyon tungkol sa anyay bilyong-bilyong pisong ninakaw, inilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Banat pa niya, ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Sagot naman dyan ni Congressman Terry Ridon, nahuhuli rin sa mga dokumento ang mga magnanakaw. Hindi mo magsisinungaling yung mga dokumento. At yun ho yung kailangan niyang harapin sa ngayon. At hanggang sa araw na ito, wala po siyang paliwanag dyan po sa mga bagay na yan. So, wag po tayo maghanap ng sisi. Doon po sa pagkakahuli. Doon po sa AMLAC report kahapon. Pero ang huling tanong ng bise, nasaan daw ang malinaw na sagot sa flood control, sa taas presyo sa bilihin, sa independent foreign policy? Yan daw ang dapat pagtuunan at hindi dapat magpalinlang sa ingay ng impeachment. Ang tunay daw na laban ay para sa kapakanan ng mga Pilipinong dumaranas ng matinding hamon araw-araw. Nanindigan naman ang defense team ng bise na sasagutin lamang ni VP Sara ang lahat ng aligasyon sa tamang forum. At yun ay ang Senado na posibleng maging impeachment court. Matagal na raw nila itong pinaghahandaan at dito raw nila ipapaliwanag at idedetalye ang kanilang depensa. Again, her attendance or should I say non-attendance is based on the position of the defense, no, regarding the jurisdiction or the lack thereof. Hindi ibig sabihin nito na ayaw rumisponde o sumagot ng ating Vice Presidente sa paratang. We do not want everything to be like a trial by publicity. Hindi naman kami yung tipo ng mga abogado na gustong nakikipagdebate sa media. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Matapos ang tila paninisi ni dating Speaker Martin Romualdez sa ehekutibo kaugnay ng isyu ng korupsyon, natanong kanina ang palasyo kung kamusta ang relasyon ni Romualdez at sa pinsan niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sagot, alamin sa Frontline Report ni Maricel Halili. Wala pang kaso pero bawal nang lumabas ng bansa si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Pinayagan kasi ng Sandigang Bayan ang hiling ng Ombudsman sa paglalabas ng precautionary whole departure order laban kay Romualdez. Ayon sa Sandigang Bayan, may probable cause o sapat na basihan para paniwalaang aalis ng bansa si Romualdez para hindi siya maaresto. Inatasan na rin ng Bureau of Immigration na isama ang pangalan ng dating House Speaker sa whole departure list.
Kinilala naman ng kampo ng kongresista ang desisyon ng Sandigang Bayan, pero plano nilang questionin ang inilabas na precautionary whole departure order. Paglilinaw nila. At the outset, we clarify. Representative Romualdez is in the Philippines and has not left the country. Any report or insinuation that he has fled is false and irresponsible. Mabuti rin daw ang intensyon ni Romualdez sa pagpapaalam na bumiyahe para sa anilay long overdue na medical check-up. Nitong Lunes, inaprubahan ng Kamara ang travel clearance ni Romualdez papuntang Singapore para raw magpagamot hanggang May 4. Kahit naman ilang beses binanggit ang salitang executive at command responsibility sa ginawang video message ni Romualdez sa issue ng korupsyon sa pambansang budget, para kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya pinatatamaan ng kongresista. Hindi ganun ang tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Kaya nga po, nagkaroon ng ICI. Nang tanungin naman ang relasyon ng magpinsang Romualdez at Marcos, sagot ni Yuse Claire Castro. How do you define the relationship between the President and the former House Speaker? Are they in speaking terms? Sa aking personal na pagkakaalam, wala po akong nakita na sila po ay nag-usap. Ano pong ibig sabihin nung... Sa aking pagkakaalam, kung ako'y itatanungin nyo, wala po akong nakita nag-meet sila o nagkausap sila. Pero paano po natin i-describe yung kanilang relationship? Are they good? Wala po ako masasabi. Hindi ko po sila nakikita nag-uusap. Hindi na rin daw saklaw ng Malacanang kung ang nararamdaman ng kongresista ay ginawa siyang scapegoat. Kung ano po ang nararamdaman ni dating Speaker Martin Romualdez, ay hindi po natin ito saklaw. Kung ang pag-iimbestiga po ay makakatulong mismo ang dating Speaker, mas gugustuhin po yan ng pamahalaan ng Pangulo para managot ang dapat na managot. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Dead on the spot ang isang tsuper matapos barilin sa loob ng kanyang jeep sa Cavite. Ang biktima, sinundan umano ng suspect mula sa kanyang bahay. Nasa Frontline, ang balitang yan si Dave Abuel. Umuusok at rinig na nakaapak pa sa silinyador ang tsuper nang mavideohan ng jeep na yan sa Barangay Molino 3, Bacoor, Cavite hapon nitong Martes. Agad pinatay ng ilang lalaki ang makina ng jeep. Nang masilip ang loob nito, kitang duguan dahil sa tama ng bala ang lalaking tsuper nito. Ay, malapitan. Base sa inisyal na investigasyon, mula bahay ay sinundan na ng isang lalaking sakay ng motorsiklo ang biktima. Nang makakuha ng tiyempo, naglakad daw ang suspect at malapitang binaril ang tsuper. Dead on the spot ang biktima. Binaril accordingly sa ulo at nilingon pa siya. Kaya yung tama, headshot talaga. Naitakbo pa niya yung sasakyan, few meters away doon sa pinangyarihan ng crime scene at naitabi pa sa may tabi po ng gasoline station. Inaalam pa ng pulisya ang posibleng motibo sa pamamaril. Patuloy pa ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng gunman at sa kanyang kinaroroonan. Nasundan nga natin yung getaway motorcycle na ginamit ng suspect sa kanyang pagtakas. Na-recover natin yun and ni-request na rin natin for macro etching kasi walang plate number eh. Sinusubukan pa ng News 5 na makunan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Maring kinundinan ng ilang youth groups ang pagkamatay ng isang estudyante ng UP Diliman sa gitna po ng engkwentro ng militar at ang mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa Toboso, Negros Occidental. Ayon sa Philippine Army, 19 na miyembro umano ng NPA ang nasawi matapos makasagupa ang mga sundalo. Kabilang sa napatay ang counselor ng UP Diliman University Student Council na si Alisa Alano, habang isang sundalo ang sugatan. Sabi pa ng Army, humingi ng tulong ang mga residente sa militar matapos makitang naglalagi sa kanilang lugar ang armadong grupo. Nanindigin din ng militar na miyembro ng New People's Army ang nasabing UP student. Based doon sa testaments and based doon sa result ng encounter, doon siya mismo sa encounter site, kasama yung mga kasama niya rin na namatay, may mga hawak na baril.
Pero kanina nagsagawa ng indignation rally at protest vigil ang mga estudyante sa UP Diliman bilang pag-alala kay Alano. Nanawagan ng UP Student Council ng hustisya para kay Alano. Bukod sa estudyante, napatay din sa enkwentro ang mamamahayag na si RJ Nicole Ledesma. Showbiz tonight na tayo. Mag-ingay mga Philo Alphas dahil bibisita sa bansa ang Japanese girl group na XG. Magko-concert sila sa SM Mall of Asia Arena this July 22. To be announced pa ang details para sa ticket sale. What we know so far is may stops din sila sa Thailand, Taiwan at Australia. Nakilala ang XG sa hit songs na Tippy Toes, Woke Up at Four Seasons. May first public appearance ang former Enhypen member na si Hee Seung na ngayon ay si Evan mula nang umalis siya sa boy band. Dumalo siya sa event ng isang contact lens brand sa South Korea. Mainit naman siyang sinalubong ng fans. Last March lang nang umalis si Evan sa Enhypen para mag-pursue ng solo career. Pero nananatili siya sa entertainment label na Belllift Lab na same agency ng Enhypen. Marami pa akong showbiz chika tonight kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, Palasyo, hindi raw pipigilan mag-world tour si VP Sara Duterte. 15 probinsya sa bansa nakararanas ng tagtuyot ayon sa Pag-asa. At kantang Turning Green ng OPM icon na si Maki, pinatugtog sa radio show ni Red Velvet member Wendy. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa kuha ng CCTV sa Colombugan, Lanao del Norte, 2 babae ang naglalakad papuntang highway. Maya-maya, sumunod ang 2 lalaki, kunwari pang nagja-jogging din. Pero ilang saglit lang sunod-sunod na putok ng baril ang narinig. Binaril pala ang magkapatid. Patay ang isa, sugatan ang isa pa. Hindi pa doon natapos. May 2 pang nabaril, patay ang isa. Ayon sa pulisya, posibleng trip lang ang nangyari dahil nakadroga ang mga suspect. Tinutugis na sila. Binira ni Vice President Sara Duterte ang palasyo dahil sa naudlot niyang travel sa 5 bansa. Puwelta naman ng palasyo, kung gusto niyang mag-world tour, edi ibigay ang hilig. Nasa frontline, ang balitang yan si Maricel Halili. Sa gitna ng naungkat na bilyon-bilyong pisong transaksyon sa bangko at hindi raw tugmang yaman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, babiyahe sana si Vice President Sara Duterte sa 5 bansa ngayong araw hanggang May 15. Kabilang sa kanyang pupuntahan ang Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Pero naudlot yan. Sabi ng bise, last minute inilabas ng Office of the President ang kanyang travel authority. Kaya sa isang Facebook post, sinabi niyang nabago ang kanyang plano. Naging alanganin daw kasi ang pagpayag sa biyahe niya sa ibang bansa. Magsusumite na lang daw siya ng bagong request. Panawagan niya, bilisan sana ang pagproseso ng mga dokumento para makapaglaan pa siya ng oras sa paghahanda sa biyahe. Tiyakin din daw sana ang confidentiality at paghawak ng mga sensitibong dokumento. Malaking tulong aniya na mapanatili nito ang epektibong security arrangements. Hirit pa ni VP Sara, God save the Philippines. Buwelta naman dyan ng Malacanang. Normal ang pagbibigay ng travel authority sa bise 1 araw bago ang biyahe niya. Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. Palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Pagdating sa confidentiality, public servant si VP Sara. Kaya banat ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi po
maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko. Banat pa niya, dapat bang bumiyahe sa panahon ngayon na may krisis sa Middle East at may bilyones na issue si VP Sara? Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Hindi rin dapat issue rito ang pagbibigay ng travel authority. Ang issue raw, bakit biglang may change of plans si VP Sara? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Pero hindi na raw kailangang magbigay pa ng mensahe ang palasyo sa bise. Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Bakit labis na kontrobersyal ang nilabas na report ng Anti-Money Laundering Council kay VP Sara Duterte at sa asawang si Manasseh Carpio sa impeachment hearing kahapon? Dahil mula 2005 hanggang 2026 o sa loob po ng 2 dekada, nakakahilo ang dumaan na pera sa mga bank accounts ng mag-asawa. Ang perang lumabas-pasok sa kanilang bank accounts nasa 6.7 billion pesos. Pero gaya po ng lahat ng bagay, importante ang konteksto. Ang 6.7 billion pesos na yan ay ang total na transaction amounts. Ibig pong sabihin, pinagsama-sama ang inflows at yung outflows, yung perang pumasok sa bangko at yung perang lumabas. Ibig sabihin, kung halimbawa magdeposito ka ng 100 pesos ngayon at next week mag-withdraw ka ng 50 pesos, ang total transaction amount sa iyong account ay 150 pesos. Kaya't maaaring ang mas reasonabling tignan ay ang neto. Ibig pong sabihin, ibawas mo ang perang lumabas sa perang pumasok para may ideya ka kung magkano ang maaring natira sa bangko. Kung deposit ng 100 at withdraw ng 50, syempre 50 ang natira. Kung i-apply mo po yan sa pinagsamang account si VP Sara at ng kanyang asawa, ang pumasok na pera ay 4.4 billion ayon po sa AMLAC report. At ang perang lumabas ay 1.5 billion. So ang neto po ay 2.87 billion pesos. Napakalaki pa rin po pero hindi na kasing laki noong 6.7 billion. Ngayon, yan ba ang suma total na laman ng mga accounts? Siyempre, hindi po natin alam dahil confidential ang mga bank records. Pero kahit papano, may ideya na tayo kung gaano kalaki o kaliit ang maaring natitira. Pero ito pa ang dagdag na konteksto. Iyan po mga numerong nilabas ng AMLAC kahapon ay para lamang sa mga transaksyon na red flag ng mga bangko dahil nagduda sila. Ito yung mga tinatawag na covered or suspicious transactions. Kumbaga, hindi pa po kasama dito ang mga normal na mga withdrawal at deposito ng mag-asawa. Ito lamang po ang mga transaksyon na pinaghinalaan ng mga bangko. At yan pa po ang isa pang konteksto. Ang paghihinala at ang pag-red flag ng mga transaksyon hindi po galing sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Ang mga bangko po mismo na mag-asawa ang nag-report ng mga tinagurian nilang suspicious transactions sa Anti-Money Laundering Council. At yan naman po ang sinabit ng AMLAC kahapon sa Justice Committee hearing. At ito po, may isa pang punto na malamang ay mainit na pagtatalunan pag dumating po ito sa isang impeachment trial. Napupuna ang Vice Presidente dahil ang laki ng dumaloy na pera sa kanyang mga bank accounts kumpara sa kanyang pinakahuling SALN. Ang mga suspicious inflows na pumasok sa kanyang bank accounts sa nakaraang 2 dekada nasa 1.8 billion pesos. Ang lumabas naman ay nasa 1.2 billion. So meron pong neto na 621 million. Pero sa kanyang huling SALN noong 2024, ang net assets niya nasa 88 million pesos lamang. Net assets po yan. So hindi lamang pera sa bangko, lahat na po yan ng ari-arian kasama ang bahay, lupa, kotse, mga alahas at mga investments. Pero kung titingnan mo ang AMLAC report, ang malaking galaw po talaga ng pera nasa taong 2006 hanggang 2014. Daan-daang milyones ang dumaan sa kanyang mga bank accounts. Mayroong 700 million, mayroong 600 million, and so on down the line. Yun lang, ito po'y panahon na
si Sara Duterte ay Vice Mayor o Mayor pa ng Davao City. At pero sa panahon nung si Sara ay Vice Presidente na, lumiit po ang dumadaang pera sa kanyang mga bank accounts. Meron pong 40 million, meron pang 1 million. Napaka-importante po ng tanong na yan dahil ang kinakaharap ni Sara Duterte ay impeachment bilang Vice Presidente. Paano ngayon sa impeachment trial ang pagtitimbang sa mga malaking perang dumaan nung panahon na si Duterte, alkalde pa ng isang syudad? Masaya ang pamilya ng mga biktima ng drug war dahil tuloy na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Nagbunga rin daw ang hinabahaba ng kanilang paghihintay. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Uusad na ang hustisya. Yan ang sigaw ng mga kaanak ng mga biktima ng drug war matapos kumpirmahin ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, lilitisin na ang dating Pangulo sa 3 kaso ng Crimes Against Humanity for murder and attempted murder kaugnay ng drug war. Iba nagtatatalon daw. Itong tuwa nila, ma-attribute talaga dun sa pagsasama-sama nila. Doon nila nakikita na pag may ginawa pala tayo ng kapit kamay, may mangyayari. Dobleng saya raw yan dahil kahapon lang ng katigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na may jurisdiksyon ng ICC sa mga kaso ni Duterte. Hihintayin pa ang itatakdang petsa ng mismong paglilitis dahil maraming proseso pang pagdadaanan. Kabilang ang pagbuo ng mga huwes ng trial chamber na hahawak sa kaso. Yung first step dyan ng ICC is the presidency will convene the trial chamber. Kasi ang due process ng ICC ay ganito, iba ang magdesisyon sa pre-trial, iba ang magdedesisyon sa appeal, at syempre iba rin yung trial. Iniiba yan ng ICC para may due process recognition. Pag natapos yan, nag-appoint, simulan na ang sunod niya na step, syempre pag-usapan ng procedure kung paano yung order nito, ano ba yung presentasyon. Si dating Senador Antonio Trillanes na kilalang kritiko ni Duterte, sinabing malapit na ang pagkuha ng hustisya sa mga biktima ng drug war. This is the case na kung bakit nag-exist o bakit create yung ICC to begin with. A head of government like Duterte who abused his powers to oppress his own people. So ito yon. And at least masaya tayo na we've gone past this stage. Ang next ito is yung pagsiset na ng trial. Ayon naman kay Senador Amy Marcos, nakakabahala ang desisyon ng ICC kaugnay ng pagiging patas sa pagpapatupad ng international justice. Mahirap daw ipagsawalang bahala na itinutuloy ang kaso laban sa mga maliliit na bansa habang hindi naman magalaw ang mga mas makapangyarihang bansa. Bagay na tinabla ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Since it's Amy Marcos, I'm not too worried with her statements. She is more of a politician than a lawyer at this point, and I have expected this. Her lobbying for the Dutertes, whatever, come what may. Kaya, okay, thanks, bye. Sa panig naman ng Palasyo, nirerespeto nito ang desisyon ng ICC. Parehong partido raw ang makikinabang dito. Hustisya para sa akusado kung siya ay walang sala o hustisya para sa mga biktima kung naabuso man ang kanilang karapatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Susunod, rider muntik nang makaladkad habang hinahabol ang SUV na nakabangga sa kanya sa Rizal. Estudyanteng nagmotor sa expressway, sugatan matapos mapatid ng sinulid na saranggola. At the P-pop sensations na SB19 at BINI parehong nominado sa isang major award show sa Brazil. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Muntik na makaladkad ang isang rider na hinahabol ang bumangga sa kanyang SUV sa Cainta, Rizal. Bago yan, nagkaroon pa ng pagtatalo. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Halos sumampa na sa SUV ang lalaking yan na nakuhanan sa viral video na ito sa kahabaan ng Ortigas Avenue Extension sa Cainta, Rizal. Nakavideo pa ang lalaking naka-helmet habang pilit na hinaharangan ang SUV. Pero dire-diretso lang ang driver nito na para bang walang pakialam. Hinampas na ng lalaki ang SUV pero muntik na siyang makaladkad nang humarurot ang sasakyan. Kwento ng video uploader sa News 5, rider ang lalaking naka-helmet at nasagasaan umano ng driver ang motor nito. Pero bago yon ay nakita na raw niyang nagtatalo ang dalawa sa kalsada. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa SUV driver para pagpaliwanagin. Posible rin siyang patawan ng lifetime ban sa pagmamaneho. Sa ngayon, suspendido na rin ang lisensya ng driver. Hinimok naman ni LTO Chief Marcos Lacanilaw ang driver na nasa video na lumantad. Malaking hiwa sa leeg at braso at gutay-gutay na school uniform. Yan naman ang sinapit ng 22 anyos na civil engineering student na si Francis Jen Santamaria. Sumabit siya sa sinulid ng saranggola habang sakay ng kanyang motor at bumabiyahe sa Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX nitong Martes. Kwento ng biktima, pauwi na siya noon galing eskwelahan at di napansin ang mga nagpapalipad ng saranggola sa baba ng expressway. Buti na lang daw at nagawa pa niyang magpreno. Aminado naman ang pamunuan ng CCLEX na problema talaga nila ang mga nagpapalipad ng saranggola sa ilalim ng expressway lalo na tuwing tag-init. Kaya pababantayan na raw ng Cordova LGU ang lugar sa mga tanod para manita. Pero pinaplansya na rin daw ng Sangguniang Bayan ang ordinansang tuluyang magbabawal nito. Sa ngayon, nagpapagaling na ang biktima. Wala na raw balak magsampa ng reklamo laban sa di pa nakikilalang nagpalipad ng saranggola. Pero umaasa ang LGU na lulutang siya para panagutan ang nangyari. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, wala pa tayo sa El Nino pero nakararanas na ng matinding tagtuyot ang 15 probinsya sa Luzon. Ayon po yan sa Pag-asa. Kasama dyan ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Ilocos Region at Isabela. Pati na ang Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino at Tarlac. Nangyayari ang tagtuyot kapag umabot sa higit 60% ang nabawas na ulan sa lugar sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng magsimula ang El Nino sa Hunyo. Samantala, kanina naitala ang 44 degrees Celsius sa damang init sa Cotabato City, 42 degrees naman sa Sangli Point sa Cavite at Butuan City. Mapanganib po yan at ang sobrang pagkababad sa init ay nakaka-heat stroke. Bukas, posibleng pumalo rin sa 44 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura. Kaya ingat po, mga kapatid. Nasungkit ng Creamline Cool Smashers ang kanilang 11th championship sa PBL All-Filipino Conference. Nabawi nila ang titulo matapos magwagi sa 5-set thriller match kontra Signal Super Spikers. Pumilit ang Cool Smashers ng 2-1 lead. Bumawi naman ang Signal sa 4th set para ma-push to 5th set. Pero nakaganti ng mainit na 8-3 flurry ang Cool Smashers para masungkit ang titulo. Top scorer si Bernadette Ponce with 22 points. Nakaambag din ng 18 points ni Tots Carlos. Ito na ikalabing isang kampyonato ng Creamline sa PBL, ang pinakamarami sa kasaysayan ng liga. Abangan ang trending na strong and independent na bata na nag-aasikaso sa kanyang sarili. At ang kilig moment ni Maki matapos i-play ang kanyang kanta sa radio show ni Red Velvet, Wendy. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
much ang OPM icon na si Maki matapos i-play ang kanyang kanta at banggitin ang kanyang pangalan ni Red Velvet member Wendy sa isang radio show. 자 만나요. June and Maki의 Turning Green. Pinatugtog ni Wendy ang kanta ni Maki na Turning Green sa SBS Power FM. Kumpleto niyang binanggit ang pangalan ni Maki at ang title ng kanta. Siyempre, as a fan, kinilig ng malala dyan si Maki. Nirepost yan ng singer sa X. #1 girl group daw niya kasi ever since ang Red Velvet. Patuloy sa pag-take over ang BINI at SB19 sa international stage. Pasok ang dalawang Pinoy pop powerhouse sa Brazilian SEC Awards 2026. Para yan sa International Group at Duo of the Year category. Unang nomination ito ng BINI sa SEC Awards. Every year namang nanonominate ang SB19 simula 2022. 3 taon na rin silang nananalo. Kaya Blooms at 18, simula bukas ay pwede na kayong bumoto sa SEC Awards official website. At yan ang mga showbiz updates ngayong Thursday. Ako po si Johnny Alipon. See you tomorrow! At para naman sa ating papawang pampagood night, marami ang bumilib sa isang bata sa Naga, Camarines Sur. Isa raw siyang strong, independent toddler. Yan po si Ali. 2 years old pa lamang siya pero marunong na magligpit ng mga kalat. Kwento ng kanyang mommy, nagulat siya sa ginawa ng anak. Palagi raw nilang tinuturuan si Ali ng small tasks. Ang say naman ng batang to. Maya-maya, namamasada ng tricycle yan. Maya-maya nagla-live selling na rin yan. Sa probinsya kasi minsan makakita ng bata nagka-tricycle. Oo nga. Bata pa lang kumikita ka buhay. Good job. 2 years old? Ang bata pa nun ah. Child labor. Pero buti yun na lang, no? Light tasks lang. Okay. Okay, bye-bye na. Overtime tayo. Si Johnny kasi, gulo eh. Yan po ang kurete. Sige mo ito sa headlines. Haba kasi nung lead wall niya, mga kapatid. Finally! Balitaan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako na po si Edwin Gao, walang iwanan. From 9 to 9.